Hello po, magandang hapon po sa lahat at welcome po sa ating Bible reading or Bible study na naman ngayong hapon. Bali ngayon po ay 1 p.m. na po. Ano po? At ah, welcome po sa ating pag-uusapan na naman ngayon. May topic po kasi tayo ngayon na iba no na maraming nagtatanong pero sabihin ko na po muna na doon po kasi sa kapitbahay namin ay may gumagawa po kaya pasensya na po kayo sa mga konting ingay na ating maririnig no. Yung ating magiging background yung konting pukpok, grinder ano po. Pasensya na po. Wala naman po kasing place or kahit sa taas po ako mag-video ay maririnig pa rin kasi halos kadikit po ng aming bahay ang ginagawa ano po. Kaya po pasensya na po uli no. Pasensya na po. Ngayon po ating tatalakayin yung tungkol sa Biblia din ano po kasi marami pong nagtatanong na saan ba talaga dapat mag-umpisa ng pagbabasa ng Bible, 'di ba? Kasi ang Biblia po ay halos ano siya, halos 66 books siya na nasa loob ng Biblia. 66 po na books no na iba't iba, 'di ba po, yung Genesis, 'di ba po, pababa, yung Matthew, Mark, Luke, John, ano po, ng New Testament. So napakarami po niya. Kaya may mga nagtatanong ano po na saan ba talaga dapat mag-umpisa ng pagbabasa ng Bible ano, ng salita ng ating Diyos. Kasi po ako, kwento ko lang ng konti. Ako po nag-umpisa po kasi ako nung 2014, nag-umpisa ako ng makapunta ako sa isang church dito sa Santa Rosa, Laguna, ano po, sa Wisdom Church. Ano po, doon po ako unang nakapagsimba ng born again Christian na simbahan, ano po, doon po ako napadpad o tinawag ng ating Diyos doon sa Wisdom Church. Doon ako maraming natutunan. At sa pasimula, ano po, nagsimba muna, tapos syempre may pinipreach na ang mga pastors doon. So, kung ano yung pinreach nila, binabasa ko lang din ulit, sinusulat ko, ganyan. Tapos every Sunday, ano po, ganyan po. Tapos may mga mentoring na araw na pupunta kami doon, na pinag-usapan din yung mga, halimbawa po yung na-preach nung Sunday, pinapag-aralan din namin. Meron naman time na may devotion po kasi everyday, may binigay na devotion sa amin na everyday kang magbabasa ng Biblia, ano po. So, April po yun, or March or April, something like that, na nag-start ako. So, nagbabasa, ganun, sinusundan-sundan ko lang. Hindi ko alam kung yun ba talaga, pero dahil doon ako nagsimula, so yun ang start ano po ng pagbabasa ko. So, sunod-sunod na yun. Tapos, pagkatapos noon, kasi every January po, another na naman, bago na naman yung babasahin. Buong Bible po yun. So, binibigyan kami ng excuse me po, ewan ko kung nandito po siya. Hindi ko po yata nasa, ito po. Ay, wala. Hindi po nasa, ito. Yung guide po. Guide, ito po. Guide po yan para sa pagbabasa namin everyday. Dito nakasulat, nung January, nag-start yung Genesis. Ano po? January 1, that is Wednesday. January chapter 1 to 3, yun po ang babasahin mo. Tapos sunod-sunod na po yun ng Genesis, iba-iba na po yan. Darating na po ang Leviticus. Ano po, tuloy-tuloy po yan hanggang December po. Ayan po. Pakita ko lang po, ano. Ayan po siya. Kung ninyo nakikita, ayan po, January, ayan po, October na dito, October, November, and December po. Ngayon po ay nasa July po tayo. Ayan po ang July. Ayan po siya. So, July 20. Yung Songs of Solomon po ito. Yan po ang binabasa. Tapos, susunod na yung ano na ba susunod dun sa songs ni Solomon? Hanapin ko lang po. Wait lang po. Ito po. Ang Isaiah o Isaiah. Yun na po bukas ang aming babasahin. Tuloy-tuloy na po yun hanggang
August, September, tuloy-tuloy po yun hanggang sa matapos po, hanggang Revelation po. Ganun po yung guide po, may guide ano. So ganun po, no. So doon lang ako sumusunod sa sinasabi, no, binibigay sa amin na instruction or guide, doon po ako sumusunod, no. Pero marami nagtatanong, ako rin po, nagsaliksik din ako, naghanap-hanap po ako kung saan ba talaga dapat mag-umpisa ng pagbabasa ng Biblia, ano po. Yung sa akin nga po, sinundan ko lang yung sa aming church, ano po. Tapos kahit na nung magpunta ako ng Japan ulit at nagdi-devotion pa rin, sinusundan ko pa rin yung guide namin hanggang sa makabalik po ulit. Ito, sinusundan ko nga. Ito po yung 2020 namin na nag-start kami sa Genesis. Tuloy-tuloy po yun, no? Baga Old Testament tuloy-tuloy. Pag natapos na yung Old Testament, New Testament naman tuloy-tuloy po hanggang Revelation po. So ganun. Yun nga po, marami pong nagtatanong, ano, saan po ba talaga? So nagsaliksik din ako, tumingin-tingin din ako kung saan ba talaga dapat mag-umpisa. Nagtanong din ako sa pastors, ano po, nagtanong din ako kung saan talagang dapat mag-umpisa o saan ba maganda magbasa. Pero ito po yung sasabihin ko sa inyo, yung mga nasabi lang din, nakita ko, o yung opinion ko po, ano po, kung ano po talaga yung maganda. Pakinggan nyo rin po yung mga sasabihin ko. Yun nga po, ulitin ko lang, yung ang ating Biblia po, ang ating buong Biblia ay meron siyang 66 books sa loob nito. Tuloy-tuloy po siya, no? Yung sa Genesis nga, tuloy-tuloy, ano po, 66 po siya. Marami ka pong talagang malalaman, no? Napakaraming bagay kang matututunan. Makikilala mo ng tuluyan, ng totoo, ng tama ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, kung yung pagsilang sa Kanya hanggang sa mga nagawa niya, yung mga kanyang mga salita rin, ano, na binahagi niya sa kanyang disciples, ano po, nandito po lahat yan. So yun nga po, umpisahan po natin, yun nga po sa aking unang nalaman, nasaliksik na, yun nga po, may nagsabi na mag-umpisa daw po sa John, no? May napanood din ako na mag-umpisa naman daw po sa New Testament o sa Matthew. Meron din ulit, nakita ko Matthew na naman. Tapos natanong ko sa pastors, ano, at yun nga daw, sa John naman siya, mas maganda raw mag-umpisa ay ang John. Ano po? Tapos, dapat sundan natin kung talagang John, tignan po natin, or Matthew ba, kung maganda, or Genesis. Genesis po yung paumpisa po talaga ng paggawa ng Diyos sa ating mundo. Yung sa langit at lupa, sa araw. Ano po yung paggawa niya? Yung doon, kung doon talaga ba mag-uumpisa. Pero yun nga po, napakaraming sinasabi kung saan talaga. So pwede nyo naman, kayo po, kung saan nyo talaga. Kaya nga may verse tayong babasahin ngayon sa bawat sinabi na John, Matthew, at yung Genesis po. May babasahin po tayo doon sa tatlong yun, no? Na tignan nyo po kung saan talaga kayo. Kasi ako nag-umpisa na po nga ako ng Genesis kami. Kami po nag-umpisa na kami. At bukas nga po yung Isaiah na. Buong Isaiah naman ang aming babasahin. Tapos yung kasunod po ng Isaiah, yun naman ang aming babasahin. Ano po? Isaiah. Ang mahaba po ang Isaiah. Mahaba po siya. So, start po tayo sa Book of John. Ano po, yun pong sinabi din ng pastors at nasaliksik ko rin na sa John daw mag-umpisa. Tingnan po natin ang John. Ito po. Sabi dito, ang magandang balita ayon kay Juan sa Tagalog po. Ito naman sabi dito, the gospel according to John. Ano po? Sabi po dito, verse 1, ang salita ng buhay. Sabi po dito sa chapter 1, verse 1 po. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Sabi dito, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Na po, ulitin ko lang. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Kumbaga, umpisa pa lang, no? Nandiyan na ang salita ng Diyos.
Ang salita ay kasama ng Diyos. Dahil nga Diyos, kasama niya yung kanyang salita. Siya po ang salita, no? At ang salita ay Diyos, sabi po dito sa John chapter 1 verse 1, ano po? Yung kasunod po, verse 2, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sabing ganyan, ano po. Tapos, ulitin ko lang yung verse 2 para masundan po natin talaga. Ang pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Sabing ganyan, verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan nila at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sabing ganyan, verse 4, sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagagapi kailanman ng kadiliman. Yung liwanag, hindi raw kayang gapiin ng dilim. Dahil kung gabi naman, meron tayong buwan, ano po, so maliwanag pa rin. Di ba po nung panahon din ng mga tao noon dito sa Biblia na yung mga umalis sa Egypt, no, na kasama ni Moses na naglakbay. Di ba po tinatanglawan sila ng ilaw ng Diyos, no? Pagka gabi, mayroong parang sulo o apoy na kasama nila. Di ba? Pag gabi, pag araw naman yung parang ulap po na nauuna sa kanila, yung naka-guide po sa kanila, no? Yun po ang sa John, yun po ang sinasabi dito sa John na sinasabi ng iba na doon daw po tayo mag-umpisa ng salita, ng pagbabasa ng Biblia, ano po. Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ano po? Yun po ang, yan po, yung ating background. Yan po. At sabi naman po dito sa Matthew, lalakasan ko na lang po ang aking boses, ano. Sabi naman po dito, may nagsabi naman na sa Matthew naman daw tayo mag-umpisa. Yun nga po, yung dito rin sa New Testament, Matthew, yung Gospel, daw tayo magpasimula, ano po. Sabi dito, ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo, ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Matthew chapter 1, verse 1, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesus o ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Ano po? Ulitin ko lang, verse 1, chapter 1 ng Matthew or Mateo. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesus o ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Yun po ang yung lahi po na pinanggalingan ng ating Panginoong Hesukristo. Nandito po naman siya sa Matthew, ano po. Yung kanina, yung John, no, yung pasimula, ano po. Yung John na yung salita ng Diyos, kung saan nagsimula, kung paano nagsimula, at kung saan galing sa ating Diyos. At ang salita daw ay ang Diyos, sabi po dito mismo sa Biblia. Sabi naman dito sa Matthew, ano po, ito po ang talaan ng mga ninuno ng ating Panginoong Hesukristo na nagmula kay David, mula naman sa lahi ni Abraham, ano po. Sabi naman dito, basahin ko lang yung verse 18 po, chapter 1 pa rin, verse 18. Ito ang naganap ng ipanganak si Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito naman po yung pagdadalang tao ni Maria, na yun nga po sa ating Panginoon Jesucristo, no, nakatakda na siyang ikasal, no. Dahil sa Holy Spirit po, kaya po siya nabuntis. Yun po, ito pong Matthew, yung panimula ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Dito po sa Matthew, kanina po yung John na ang salita. Dito naman po sa Matthew ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo.
Dito naman po tayo sa Genesis. Ano po? Dito naman tayo pumunta sa Genesis. Alam naman natin lahat na Genesis ang start ng salita ng Diyos o ng Biblia. Dito po nagsimula ang lahat. Ang kasaysayan ng paglikha. Ano po? Ito naman siya sa Genesis. Ano po? Basahin po natin chapter 1, verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot at kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng ilaw. At nagkaroon nga. Sabing ganyan. Verse 4, nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Sabing ganyan. Sabi ulitin ko lang, yun nga, sabi ng Diyos dito, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon nga. Sabing ganyan. Nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niya na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Ano po? Doon nagsimula na ginawa niya. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon, no? Nasiyahan ng Diyos sa paggawa niya ng liwanag. Minasdan niya yun, natuwa siya. Pinagbukod niya ang gabi at ang araw. Ang liwanag o ang dilim. Ano po? Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumikat o sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. So sa Genesis naman, kung paano ginawa ng Diyos ang araw at ang gabi. Nagsimula ang isang araw na po. Tapos, siyempre, ang nandito rin, sinasabi rin dito, na ginawa niya, nagkaroon ng kalawakan, nagkaroon ng mga bagay-bagay na ginawa ang Diyos dito po sa Genesis. Yung halaman ng Eden, nandito po sa Genesis. Sinabi po yan, nandito po. Tapos, yung paggawa kay Adan, sa alabok po, hinipan niya sa ilong para mabuhay ang tao. Doon na po nag-start yung tao. Sa Genesis po yun, no? Saan po kayo nagandahan o talagang yung puso nyo? Pero po kasi pinakamaganda po talaga niyan, no? Na tayo talaga, halimbawa magpapasimula pa lang tayo na gusto nating makapagbasa ng salita ng Diyos, pwede po tayong unahin po natin syempre yung panalangin. Manalangin muna tayo. Humingi tayo ng guidance, ng gabay kay Diyos sa ating pagbabasa ng aklat, ng talino, ng wisdom. Hingin po muna natin yun sa ating Diyos, no? Na sabihin natin na, Lord, gusto po kitang makilala ng gusto. Gusto ko pong makapagbasa ng iyong mga makapangyarihan salita, Lord. Tulungan mo ako at gabayan upang ito'y lubusan ko maintindihan. Kasi po ang salita po ng ating Diyos dito po ay minsan napakalalim ng Tagalog, minsan hindi talaga natin maunawaan kagad pag binasa natin. Talagang malalim po ang mga ibig sabihin, mga meaning ng mga salita po dito sa Biblia, Kaya unang-una po syempre, mag-pray po tayo para bigyan tayo ng talino, no? Para maunawaan natin lahat yung ating babasahin, i-guide tayo ng Lord. Tapos yung puso talaga natin, hipuin niya para talagang tayo ay masaliksik natin ito ng buong puso't kaluluwa, basahin natin at hanap-hanapin natin. Ako po nga ay simula nung nag-start po ako, nagbabasa lang dahil siyempre pag-uusapan namin yan kinabukasan o sa Sunday. So parang obliga lang, parang naobliga lang paminsan-minsan. Although nagpipray din ako na bigyan ng lakas ng loob at talino, sipag sa aking pagbabasa, pag-aaral at pagbabahagi din ng salita ng Diyos. So ganun din po, pero dumating din ang araw na kung minsan
hindi ako nakakapagbasa. Dumarating din po talaga yon. Pero binigay nga ng Diyos itong pagkakataon na to, ano po, na nandito tayo sa bahay lahat, no? Bihira ang nakakalabas. Ano po, yun nga po, mas lalong tayo napalapit sa Diyos kasi ang lahat ng tao ay nananalangin ngayon. Lahat ng tao naghahanap ng salita ng Diyos. Lahat ng tao nagbabasa ng kanyang salita. Ano po, doon po ako mas lalong naging masipag, ano po, nung binigay niyang pagkakataong ito sa akin, sa atin, ano po, na lalong maging masipag sa pagsasaliksik ng kanyang salita. Lalo na at binigyan niya ako ng chance para makapag-video, ano po, mai-share ko rin yung kanyang salita. Kaya ako po talagang kung minsan nga po may mga ginagawa rin, ano, pero tuloy naman po yung aking pagdi-devotion. Araw-araw na ako'y nagbabasa ng salita ng Diyos, ano po, nagbabasa ako, hindi ko naman na nakakalimutan, ano, sa panahong ito, hindi ko na po siya na nakakalimutan talaga o tinitigil, ano, pero hindi naman po palagi ako nakakapag-video. Pero alam niyo po, minsan na pagka hindi po ako nakapag-video, minsan parang kulang, ano po, parang kulang na hinahanap-hanap ko yung nabasa ko, may share ko rin. Kahit sa simpleng paraan lang po. Tingnan niyo po, wala naman ako masyadong ini-edit kundi yung sa title lang, yung simula lang po. Pero wala pa akong talagang nai-edit na yung iba talagang maganda na yung kanilang pag-share ng salita ng Diyos. Pero ako po sa simpleng ganito nawa ay marami rin kayong natututunan kahit na hindi maraming edit o walang masyadong magandang edit na nilalagay ko pa dyan, ano, nawa ay mas ibig ko sabihin kahit simple lang, pero nabibless din po nawa kayo sa salita ng Diyos na aking sinishare na kahit sa simpleng paraan lamang, ano po. Salamat sa Diyos talaga sa pagkakataong ito na binibigay niya talaga. Minsan nalulungkot nga po ako, minsan natutulog ako, hindi man lang ako nakapag-video, hindi ako nakapag-share, although nakapagbasa naman ako sa sarili ko, ano po. Minsan kami ni Rico, ni Rayland, yung anak ko, minsan yun, nagtatanong siya, ganyan, yun, minsan nasi-share ko. Pero sa ngayon parang kulang pagka hindi ako madalas na nakakapag-video o nakakapag-share sa inyo ng salita. No, hinahanap-hanap ko po siya. Minsan talagang paggising ko, gusto ko na magbasa. Kaya nga po paggising ko, hawak ko kagad talagang Bible. Pumunta ako sa kabilang side ng room, ano po, buksan ko yung ilaw kasi natutulog pa si Rico, yung aking bunso, ano po. Tapos nagbabasa na po ako. Tapos talaga napakaraming sinasabi ni Lord doon. Parang maano ka talaga na i-share talaga yung salita ng Diyos na kahit pati ang ibang tao ay mabless din, ano po. Ganun po yung aking nararamdaman talaga yung desire ng puso ko, yung mai-share po yung salita ng Diyos sa inyo, sa aking pamilya, ano po. Talagang masarap po magbasa talaga ng Biblia, ano po, kaysa wala naman tayong ginagawa sa ngayon sa panahon na to, lagi lang nasa bahay. Mas mabuti na yung magbasa na lang tayo ng Biblia, ano po. Mas makakatulong pa tayo sa ibang tao, mai-share natin salita ng Diyos, mabibless sila, di ba? Pati tayo, mabibless tayo, maaayos ang ating puso't isipan at ating pagkatao, ang ating buhay. Kasi maraming pangako ang Diyos na sinabi dito sa salitang to. Nandyan po lahat. Napakarami po. Talagang pwede nyo po talagang isulat yung mga na biglang sinabi sa inyo ng Diyos na napakaganda ng sinabi sa akin ng Diyos, mga ganung bagay, ano po. Ganun po. At sana magpatuloy po kayo na magbasa, magsaliksik, nakilalanin ng ating Diyos. Ano po? Yun po ang ngayon nga yung ating pinag-aralan o yung ating topic ngayon, yung saan ba magsisimula? Yun nga po, yung kagaya na sinabi ko kanina. Pwede po mag-start sa John, sabi nila, or Matthew, yung sa Gospel, yung life ng ating Jesus Christ. Doon naman sa John, yung paano nagsimula, saan galing yung salita. Kundi yun nga sinabi ko kanina, sa Diyos po galing at Diyos ang salita, ano po. Doon po yun sa John. Tapos yung Matthew, yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At yung Genesis po, yung po yung panimula, yung paano ginawa ng Diyos lahat. Umpisa na paggawa niya ng ating mundo, ng liwanag at dilim. Ano po yung paggawa niya ng mga bagay-bagay sa ating mundo at yung paggawa niya
kay Adan at kay Eva, sunod-sunod na po yun. Kung paano na nangyari, nung nagkasala na sila, tuloy-tuloy na po yun. Kasi nagkasala na yung tao. Well, para sa akin, hindi naman pa ako ganun katagal, no, na Kristiyano o talagang nagbabasa. Hindi ko naman sinasabing na lahat ay naintindihan ko na, hindi po, kasi sa tuwing babasahin niyo po ang Biblia, talagang marami pa siyang revelation. Kahit na sabihin mo pong isang lang siya, verse lang po, pero napakarami po ng revelation pang ibibigay sa inyo ang Diyos. Marami pa kayong matututunan sa maiksing salita lamang ng Diyos. Kaya araw-araw habang binabasa niyan, o lilipas ang buwan, lilipas ang taon, mas marami pang revelation kayong malalaman tungkol sa salita ng Diyos. Kaya hindi lang yung sinabi may narinig lang kayo or pastor na nagsalita o ako na sinabi sa verse, chapter na ganyan, pero kung kayo po ang babasa, mas may ibibigay pa sa inyong revelation sa inyo si Lord. Ganun po yun. Sabi dito, talagang madadagdagan yung ating nalalaman, yung ating kaalaman doon sa katuruan ng ating Diyos. Ganun po. Salamat po sa pagsama niyo po ulit sa akin. Sana marami po kayo natutunan. Kung saan niyo po gusto, ipanalangin niyo po. Basta yun po number one. Saan po kayo mag-umpisa? Ipanalangin po sa ating Diyos. Na kung saan talaga biglang magbabasa ka na mararamdaman mo na dito ako mag-i-start sa puso mo. Mararamdaman mo yun. Sasabihin sa ni Lord, di ba? Or sa John ba? Sa Matthew ba? Kasi nabanggit ko naman sa inyo yung pasimula ng John, di ba po, yung salita, pasimula ng Matthew, yun po yung buhay ng ating Panginoong Kristo na bago pa siya isilang sa sinapupunan ni Maria, Tapos yung Genesis, sa umpisa ng ating mundo, sa paggawa ng Diyos. Kaya po, basta ipag-pray po. Yun po ang unang gawin. Ipanalangin natin. Yun po lang ang tangi ko masasabi. Ipag-pray muna. At si Lord ang bahalang humipo sa'yo kung saan ka talaga mag-uumpisa. Tapos tuloy-tuloy na po yan. Napakaganda po. At salamat po muli sa hapong ito. Sana po ay mas marami kayong natutunan pa. At magsimula na po kayo, yung mga nakikinig pala, mag-start na po kayo magbasa din. Sa susunod, baka sa susunod na ating Bible reading o Bible study, magko-comment na kayo sa akin, may itatanong na kayo, at may sasabihin na rin kayo sa akin. Tapos sasagot ako, sasagot kayo. Yun, maganda naman po yung ganun, di ba po? So, salamat pong muli sa inyo. At sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po yung ating mga video, tsaka yung notification bell po, pakiclick para sa mga susunod ko pang video, updated po kayo. Marami pong ulit salamat sa inyo. At ingat po kayo palagi. Huwag nyo po kakalimutan mag-mask. Kung may face shield po, paglalabas, mag-ingat po. Lagi pong manalangin. Bago umalis, bago umuwi, bago kumain, bago matulog, at pagkagising. Mag-pray po tayo lagi. God bless po. Ingat po. Mabuhay po tayong lahat. Muli, God bless po sa ating lahat. God bless po, Philippines. God bless po sa ating mundo. Salamat po.